yun yung ano eh, dun nakakulong yung mga kapatid Mm. na yung pinapanakot nila. Sige, saan kayo pupunta? Kung lalabas kayo, kung aalis kayo dito, hanggang ngayon nakakulong yung mga kapatid. Doon Mm. sa idea na kahit nakikita nilang mali-mali na yung ginagawa, wala nang sustansya, yung ipinapangaral, eh sige na lang, basta mananatili kami dito. Kaya Uy, lang, tol, nandito si si Kira Yamato. yes, hello, Kira Yamato. Hindi natin alam kung lalaki ba to o babae. Alam ko, kasi nagkakausap kami. Okay, okay. Namimiss Shout na nga out, kita. Kira. Namimiss na nga kita, hindi mo na ako tinatawagan eh. Nung una ko, Pakilala mo naman ako sa kanya. sure. Nung unang nakausap ko to, umiiyak siya. Ah, ganito, sabi niya ganyan, masakit sa kalooban yung nangyari, ganito, ganyan. Well, ah, kasi ganun yung ano eh, nararamdaman natin at mararamdaman ng mga kapatid. Actually, yung ano, yung kausap kong mga matanda manggagawa kanina, sabi niya, alam mo, ang sakit pala sa kalooban na malaman mong nakulto pala tayo, sabi niya. Mm. Masakit po talaga yun mga kapatid sa kalooban. Kaya lang, wala po tayong ibang paraan kundi tanggapin yung katotohanan by accepting the reality na nakulto po tayo. Doon po tayo magkakaroon ng healing. Actually, brothers, meron dumaan sa isa sa mga podcast ninyo dyan sa PPP na biruin mo, bawal pala ang pag-inom ng alak sa Biblia. Eh bakit? Kamukat-mukat mo, yung unang-unang milagro ginawa ng Panginoong Kristo is turning water into wine, and yung precious blood niya tinisimbolo ng alak. Sabi nga sa'yo, forced theology yan. Hindi na nila kayang tindigan yan. Kaya alam niyo po mga kapatid, ito for the benefit nung kausap kong matandang manggagawa talaga ito. Sabi niya, kaya natin matutulungan yung mga kapatid na maliwanagan na kulto yung pinanggalingan natin. Sabi ko, wala tayong ibang gagawin kundi sabihin yung totoo. And merong mga repercussion yung pagsasabi ng totoo. Magagalit sila, yes. Dahil ako, noong nanonood ako kay Brad Ellie, kahit galit ako kay Brad Ellie, nanonood pa rin ako. Pero Marian devotee kasi ako eh. I love Mama Mary so much. Nung binabanatan niya palagi si Mama Mary, doon ako nagalit sa kanya. Pero ganun pa man, nakikinig ako. Ngayon, magagalit kayo sa amin dahil sa naririnig ninyo. Bukas makalawa, maiintindihan din po ninyo mga kapatid kung ano at uh, saan yung pinanggagalingan ng pagsasalita po namin. Hindi po ito magbubunga ng walang kabuluhan mga kapatid. Kaya nga, ayan nagbubunga. Sabi nga ni Brad Ace kanina, alam mo ba, Badong, merong nag-exit dito, ikaw ang dahilan bakit nag-exit. Kakabanggit nila na wag makinig kay Badong. Ayan, pinakinggan nila. Kaya nga, kakabanggit ni Daniel Rason na doon sa imaginary na kaaway niya, na hindi niya mapangalanan, nagre-research tuloy yung mga kapatid. Sino ba itong kaaway niya? Galit na galit siya. Gusto niyang balatan ng buhay. Gusto niyang tanggalan ng ngipin. Gusto niyang pagulungin sa Padulasin sa itak. na matalim at ihagi sa pati na punong-puno na sili. May babati sa'yo dito. Brad Badong, di nakalimutan mo na ako. Na-shout out. Hello po, Lola Gets. Inihintay ko ngang nag-live tayo eh. Kasi yung mga fans mo, hinahanap ka na. Sino? Si Lola Gets. Ah,
Yung mga fans ni Lola Gets, alam mo ba mas maraming fans si Lola Gets kaysa sa'yo? Isa yan eh. Isa yan sa ano, tol, produkto nila eh. Di Oo. naman ano yan eh. Di ko pinigilan yan. Di ba ba? Gusto niya talagang dumalo kasi ang habol niya dyan yung community. Kaso, inusig nila eh. Hmm. Kung hindi nila inusig yan, hindi naman lalabas yan. O, di ba yun nga yung sinabi mo sa akin na si mama ko, sabi mong ganyan. I am not convincing her. Kaya nga, ano eh, pinapabayaan mo siyang dumalo. Kaya lang, silang gumawa ng paraan eh. They pushed her away. Mm-mm. Yan, pati yung De Los Santos, si Sis Ellen, sa kay anak niya si Sis, yan din. Alam mo bang inalisan ng tungkulin yan dahil dinalaw kami dito? Hmm. Ganyan sila kalulupit. Naglilingkod ng tapat yung mag-ina na yan eh. Group servants yung mga yan eh. Yan yung sinasabi ni Sis Julieta Masikat. Naglilingkod ng tapat yan. Dahil lang dinalaw kami dito na principal office yan. At sabi bakit daw nakikipagkaibigan sa kaaway ng Diyos. Hindi nila sabi, putulin ng pakikipagkaibigan sa akin. Hindi naman pumayag to. Inalis ng tungkol akala nila matatakot nila. Brad Biruin Ace. mo yan. Tingnan mo Meron. to, tol. Tingnan mo to. Kung totoo na ako ay kaaway ng Diyos, palagay mo na, granting again, ano? Ang tanong, pagka ba kaaway ng Diyos, dapat di na kinakausap. Kung makita ko sa Biblia, mabasa ko sa inyo, kaaway ng Diyos, kinakausap lagi ng Diyos. Oo. Si Satanas, alam mo ba, hanggang ngayon, may access si Satanas sa Diyos at yung mga anghel niya. Oo. Nasa home. Araw-araw nakakapunta dun si Satanas. Oo, Nagsusumbong kasi siya sa Diyos eh. Tagapagtakdal. Kinakausap ng Diyos yun araw-araw. Kayo naman, hindi naman kayo Diyos. At kami naman, hindi naman kami si Satanas. Mas matindi pa kayo sa Diyos. Hindi Kung ba ang Diyos kinakausap yung kaaway niya palagay mo na kaaway kami. Bakit kayo hindi nyo kami makausap? O natatakot lang kayo? Dahil pag ang pinag-usapan natin Biblia, wala kayong maisasagot. Sorry to say this, hindi ako nagyayabang. Mag-usap tayo tungkol sa Biblia. Wala kasi kayong kayang isagot. Dahil yung sagot na dapat meron kayo, iniaasa ninyo sa leader ninyo. At sinasabi ko sa inyo, yung leader nyo, wala rin kasing isasagot. Kaya takot kayong makipag-usap. Pagka ang pag-uusapan natin Biblia, hinahamon ko lahat ng mga nakasama ko dito sa USA, Canada. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin Biblia. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang totoo. Wala kasi kayong pwedeng isagot. Wala kayong alam sa Biblia. Hindi ko sinasabing wala kayong magiging alam. Pero kung magbabasa kayo, malalaman nyo rin yung nalalaman namin. Amen. Kagaya nga nung ulitin ko lang yung Hoy, kausap. tol, batiin mo yung pumasok. Si Drol Owatal. Hello Nakikita po. mo? Hindi ko nakita eh. Ayan, sabi niya, ang nasa labas Diyos ang hahatol. Si Brad Lord yan. Lataw. Aha. Hello po. Teka, tignan ko. Kasi inuusig na rin yan. Nag-cater kasi siya dito ng birthday ko. Oo. Inuusig. Dahil nag-live siya. Ngayon inuusig na rin siya. Pwede ko ba siyang invite? Sige, invite mo para 3-way. Paano ba yun? Teka ha. Hindi ko siya makita. Meron dyan icon sa invite. Parang yung ginawa mo sa akin. Teka. Pero hindi ko siya makita. Paano yun? Dun sa, viewers. Teka, isi-search ko siya. Yes. In-invite ko na. Brad Lord, pasok ka. Gusto ko kasi siya magkwento eh. Umatin lang to, tol, kasi nag-cater ng birthday ko. Tsaka nagbigay ng regalo. Ba, inuusig na rin? Masama na rin pala ngayong inimbitahan lang naman namin siya.
Kasama yung pamilya niya. Ba ngayon inuusig na rin. Yun Walang nga yun, patawad itong mga ito. yun nga yung lagi natin sinasabi, Brad Ace, na mga kapatid, magsiyasat po kayo kung nasa tamang pananampalataya pa po ba kayo. Tandaan po ninyo mga kapatid, sa panahon mismo at sa ministeryo mismo ng apostol na si San Pablo, merong mga nagsipag-exit pero hindi sila minarkahan na kalaban ng Diyos. Ipinapanalangin pa ni San Pablo. Well, we cannot also deny the fact na meron talagang kagaya na ni yung si Jotrepes, etc., nakalaban ng katwiran. Ngayon, sino po ba yung pinipigil yung mga kapatid, pinalalayas yung mga kapatid? Itong si Daniel Rason. Kaya nga, di ba, ano sabi ni Daniel Rason? Gusto nyong umalis? Di, umalis kayo. Bilisan na ninyo. Yes, bawas lang kayo sa sakit ng ulo ko. Mga kapatid, para pala kay Daniel Rason, sakit lang ng ulo ang mga kapatid. Tandaan po ninyo mga kapatid. Sabi sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung pong pinambili, mga kapatid, yung pong dugo ng Panginoong Jesucristo, ganun kahalaga ang bawat isang kapatid na sumasampalataya. Pati Para nga yung binasa mong talata, mali paliwanag sa atin ni Brother Eli. mali ang paliwanag, yes. Sabi niya, yang daw dugo ni Kristo, binili niya sa Diyos ang iglesia. Yes, yun yung At ang sinabi ipinambili niya, dugo. Kaya ko daw iglesia ng Diyos kay Kristo kay Jesus. Kristo Jesus. Sa Diyos daw kasi yan, binili ni Kristo sa Ama. Wala kang mababasang talata sa Biblia. Walang writer ng Biblia na nagpapatotoo dyan sa sinabi niya. At saka, Another forced theology yan, bro. walang coherence. Meron pang isa. Nung sinabi niya dun sa tagpo sa Cesarea Pilipo, sabi niya, mapalad ka, Simon, hindi pinahayag sa ito ng laman at dugo. Pinahayag sa iyo ng aking Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagsasalita daw dun ng Ama. Ang Ama. Ang pangit. Alam mo nangyari? Lumalabas naging puppet si Kristo at that Yes. point kung paliwanag ni Bes ang pakikinggan mo. Ang Yes. nagsasalita daw dun ang Ama. Oo, mali yun. Ang supporting verse niya, Lahat yung ng salitang sinalita ko sa inyo, bawat pawang sa aking Ama. Oh yes. Totoo yun. Supporting verse niya. Kasi naging kumbaga ang tagapagsalita niya, ang tagapaghatid ng kalooban niya si Kristo. Pero it doesn't mean God is a ventriloquist. Alam mo yung ventriloquist? Gaya niya Brad Wanlu. Oo. Nabubuka niya yung bibig ni Kristo, pero tinig naman pala hindi ganun yun. Yes. Kita mo yan, yung mga aral na yan, wala sa Biblia yan eh. Yeah, wala sa Biblia at walang coherence kasi biro mo paano niya bibilin sa Ama? Bakit niya bibilin sa Ama? 'Di ba? Ano man yung possession ng Ama, sa kanya din naman. Mali yan, tol. Mali, 'di ba? Maling-mali. Kahit saan mong aral daanin, lahatin na natin. Gusto mo from Doctrina 1 to 15, pag-usapan natin, tindigan nila kahit sino dyan sa loob. Yes. Mali yung mga aral dyan sa loob. Please do so, Brad Ace. Actually, maraming mga kapatid. Ito, merong mga bagong closet dyan sa... Hindi ko na lang muna babanggitin yung particular na bansa. Kasi nakikiusap yung mga kapatid sa akin. Brad Badong, Kuya Badong nga ang tawag sa akin eh. Alam ko ayaw mo magpatawag na kuya kasi tawag namin kay Kuya Daniel. Pero for us, you are a kuya. You are more than a brother because of what you are doing for all of us, sabing ganyan. Well, kung yan yung tingin ninyo, edi bahala po kayo. Sabi ko doon sa mga kapatid. Ang pakiusap niya, sana
maano nyo, magkaroon kayo ng segment, hindi pala segment. Magkaroon kayo ng mga podcast na per doktrina, inaano ninyo. Alam ko napasadahan na ni Brad Ace yan, sabi kong ganyan. Pero sasabihin ko sa kanya na gawa siya ng halimbawa, yung aral sa buhok, na bawal daw magpaputol ng buhok. Yun, particular na yun, para isisend na lang yung link para pagka may nagtanong. Kaya, please do so, Brad Ace, kasi yun yung request ng mga kapatid. Oo. Pwede nating gawin yan, tol, yung parang mga lang, reels. Para yung parang 10 to 15 minutes tapos na. Yes. Para pwedeng ma-share. Yes. Kunyari, bawal ba talaga ang magputol ng buhok sa babae? Pag sinare mo sa iba, 15 minutes tapos na. Yes. Oo, ano yan? Tinitignan ko na rin na meron ding caption, may ding English para pwedeng maintindihan ng hindi marunong magtagalog. Kaya lang, syempre, siya, production, yan eh. Medyo production heavy at saka kailangan iplanuhin mo ng maganda. Naiisip ko yan sa may awa ang Diyos, no? Para lang yan, hindi to debunk yung mga maling aral, pero para ipakilala ko ano yung tama. Kung ano yung talagang aral na nakasulat sa Biblia. Yun yung dun nakakulong yung mga kapatid na yung pinapanakot nila. Sige, saan kayo pupunta? Kung lalabas kayo, kung aalis kayo dito, hanggang ngayon nakakulong yung mga kapatid. Doon sa idea na kahit nakikita nilang mali-mali na yung ginagawa, wala nang sustansya, yung ipinapangaral, sige na lang, basta mananatili kami dito. Kaya Hoy, lang, tol, nandito si Kira Yamato. Yes, hello, Kira Yamato. Hindi natin alam kung lalaki ba to o babae. Alam ko, kasi nagkakausap kami. Okay. Namimiss Shout na nga out, Kira. Namimiss na nga kita, hindi mo na ako tinatawagan eh. Pakilala mo naman ako sa kanya. Sure. Nung unang nakausap ko to, umiiyak siya. Ganito, sabi niya ganyan, masakit sa kalooban yung nangyari, ganito, ganyan. Well, kasi ganun yung nararamdaman natin at mararamdaman ng mga kapatid. Actually, yung kausap kong mga matanda manggagawa kanina, sabi niya, alam mo, ang sakit pala sa kalooban na malaman mong nakulto pala tayo, sabi niya. Masakit po talaga yun, mga kapatid, sa kalooban. Kaya lang, wala po tayong ibang paraan kundi tanggapin yung katotohanan. By accepting the reality na nakulto po tayo, doon po tayo magkakaroon ng healing.